Mga kaibigan, mga kapatid, nasa siyam na araw na tayo sa buwan ng Disyembre. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at pagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natanggap. Tayo mismo ay makapagpapatunay na ang Panginoon ay lubhang napakabuti. Amen? Ngayon ay araw ng Lunes. Ikasyam na araw sa buwan ng Disyembre, 2024. Kahapon, sa kalendaryo ng simbahan ay talagang ginugunita natin ang kapistahan ng Immaculada Concepcion. Kaya lang, dahil ito ay nahulog sa araw ng Linggo, ito ay ipinagpaliban muna at sa araw na ito, sa araw ng Lunes, ikasyam na araw sa buwan ng Disyembre, ay yung pagtatalaga ng pagkilala sa napakahalagang papel ng ating mahal na ina, Birhen Maria. Kaya sa inyong lahat, Happy Fiesta! Viva Immaculada Concepcion! Sa araw na ito, pagnilayan natin ng mabuti kung ano yung napakagandang mensahe na gustong ipaabot ng ating pagbasa. Ang ating pagbasa sa araw na ito ay ibabahagi sa atin San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 38. Dito napansin natin na si Maria ay talagang kabahagi, kaparti siya sa pangkabuuang misyon, plano ng kaligtasan. Yan yung dahilan kung bakit ipinadala ng Diyos ang kanyang anghel na si Gabriel upang ipaabot sa dalagang itong si Maria ang napakahalaga at napakagandang balita na siya ay pinili ng Diyos na maging ina ng kanyang kaisa-isahang anak na si Hesukristo na ating tagapagligtas. Kaya lang si Maria bilang tao, siya ay naguguluhan dahil wala siyang alam na may boyfriend ba siya or may kinakasama, at isa siyang dalaga. Kaya sabi niya, paano ito? Paano ito mangyari? Kaya diyan ipinaliwanag mismo ng anghel sa kanyang harapan. At dahil sa kanyang pananalig at pananampalataya, sinagot niya ang anghel. Sabi niya, Fiat voluntas tua. Ibig sabihin, let your will be done. Mapasa akin ang iyong mensahe. At dahil doon mismo, bumaba ang Espiritu Santo at nabuntis si Maria. Mga kaibigan, mga kapatid, gusto ko lang bigyang pansin itong sinabi ni Maria sa anghel. Paano ito? Kung ating iugnay ito sa ating buhay bilang tao, marami rin tayong mga katanungan sa mga pangyayari sa ating buhay. Paano ito nangyari? Paano? At dahil doon, minsan hindi natin maiwasan na tanungin ang Panginoon at minsan sisihin din posible sa mga pangyayari. Pero itong salitang paanong ito ay isang salitang nagpapakilala ng ating kahinaan, ng ating pagkatao. Ngunit sa likod ng salitang ito ay patuloy tayong hinahamon na magtiwala sa kapangyarihan ng Panginoon, magtiwala sa kanyang kabutihan. Kaya nang sinagot ni Maria, paano ito? Paano ito mangyari? At sinagot ito ng mabuti ng anghel Gabriel na bababa sa iyo ang banal na Espiritu Santo at magbuntis ka ng isang batang lalaki na maging hari hanggang kailanman. Kaya mga kapatid, sana sa ating mga katanungan sa buhay, gaya ng paano ito, ay maging instrumento upang lalo pang tumindi ang ating pananampalataya, pananalig sa Diyos.
Amen? Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging tapat at manalig sa iyo ng lubusan sa likod ng aming kahinaan. Amen.